Magandang araw pong muli sa inyo. Sa pagkakataon pong ito ay atin na pong tatalakayin ang ikalawang bahagi ng malagim na aksidente sa tulay ng Italaro, sa bayan ng Indang, Cavite. Sa pagkakataon pong ito, ating bibigyan ng pansin ang mga ulat na nalathala sa dyaryo. Bibigyan ng koroborasyon ng mga salaysay, ng mga nasangkot at nakasaksi ng malagim na trahedya. Gayun din, ang mga pira-pirasong alaala ng mga napagkwentuhan ng mga nakasaksi sa malagim na pangyayari. Dahilan sa ang kasaysayan ay isa na po sa inyong interest, nakikiusap po kami na mag-subscribe sa ating channel, at pindutin ang notification bell, upang maging updated po kayo sa mga bago naming inya-upload. Ika-6 ng Enero taong 1967, ang pangkat ng mga deboto na mula sa probinsya ng Batangas, ay magsasagawa ng kanilang taunang debosyonal na paglalakbay, para magsimba sa kapistahan ng Santo Niño, sa Ternate, Cavite. Ang mga deboto na mula sa iba't ibang bayan ng probinsya ng Batangas, ay nagkita-kita sa rotonda ng Tagaytay Mendez sa ganap na ika-7:30 ng umaga. Ang convoy ng mga deboto ay binubuo ng 57 mga pampasaherong bus, na inarkila para sa nasabing okasyon. Ang taunang paglalakbay ng mga taga-Batangas, patungo sa Ternate ay inaantabayanan ng mga tao sa bayan ng Mendez at Indang. Ito ay dahilan sa, ang mga rural na bayan na ito, ay dadaanan ng convoy ng 57 bus, na bihirang makita sa kapanahunang iyon. Alas 7:30 ng umaga, nagsimula nang dumating sa bayan ng Mendez, ang convoy ng mga sasakyan na magpupunta ng Ternate. Inagaw nila ang atensyon ng mga tao mula sa papasok ng poblasyon hanggang sa baryo ng Ases. Wala sa hinagap nila na ito na ang huling pagbibiyahe ng maraming tao sa loob ng dalawang bus na dumaan sa kanilang mga kalsada. Mula sa isang YouTuber na si Filipino Ako, ay sinabi niya ang ganito, pagkabibilis ahwi, ang patakbo ng mga bitiko kaya nangyari iyan. Sa Mendez ay pinapanood namin ang pagdaan ng konboy ng mga bus na bitiko sa umaga ng 6 ng Enero, na panata ng mga batang gengyo na pumunta sa Ternate, Cavite. Ang ika-6 ng Enero taong 1967 ay araw ng Biyernes at mayroong klase sa Indang. Isa sa nagbahagi ng kanyang karanasan ay si Choli Sosa Lamira, at ito po ang kanyang pahayag. Thanks sa nag-post into talaga history ito. I was 13 years old that time, inaabangan namin ang pagdaan ng mga bus na yan, every January 6, history talaga ito, congrats sa magandang gawain mo. Sa ginawang sagot ni Professor Amornite Crias Sanchez kay Miss Lucy Lumira ay ganito naman ang kolaborasyon nito. Tama ka Tay Lucy, basta January 6, nakabantay na kami noon sa pagdaan ng BLTB, na papuntang Ternate. Ang dami nila at tuwing January 6 lang kami nakakakita ng gayong klase at kadaming bus. Kaya nakakashock ang balitang nahulog ang dalawang bus sa tulay ng Italaro. Ang isa po sa ating kukunan ng salaysay ay si Ginoong Felipe Rotairo, Tubong Banilad, Nasugbo, Batangas. Siya po mismo ay kasama sa convoy na nauwi sa trahedya ng nasabing araw. Kasama ang pamilya naming sa mga debotong sumisimba sa tuwing kapistahan sa Ternate, Cavite. Umalis kami ng umaga sa aming lugar, kasama ang aking ama na si Felix Rotairo, ang aking ina na si Morris Sobramonte Rotairo, na kasalukuyang 6 na buwang buntis. Ang aking asawa na si Guilherme de las Alas, ang 4 kong kapatid na lalaki na sina Rufino, Florentino, Renato, at Luisito at ang isa kong kapatid na babae na si Paulina. Samantalang naiwan sa aming bahay ang 2 ko pang kapatid na, sina Crispin at Eliseo Rotairo. Isa sa driver ng bus ang aking ama na si Felix Rotairo, subalit hindi sa kanya kami nakasakay, kundi sa bus nasa unahan niya. Pagdating naming sa Crossing Mendez, ay bumaba ang kapatid kong si Paulina upang lumipat sa bus na minamaneho ng aking ama. Hindi sanay sa mga dinadaanang lugar ang driver ng bus na aming sinasakyan, ngunit hindi kami nabahala sapagkat hindi kami maaring maligaw, dahil maliit lamang ang pagitan ng bawat bus. Mabilis ang pagtakbo ng mga sasakyan dahilan sa walang sagabal sa dinaraanan.
Dahilan sa maliit nga ang distansya ng bus na aming sinasakyan sa nasa unahan ay hindi na naagapan ng aming driver ang biglang paghinto, preno ng bus na nasa aming unahan, ninerbiyos ang driver ng aming sinasakyang bus, kaya bago mahulog sa bangin ang aming sinasakyang bus ay tumalon palabas at tumakas ang aming driver. Kitang-kita ng aking ama ang buong pangyayari, dahil nasa likuran lamang naming ang bus na kanyang minamaneho. Nang may hinto niya ang minamanehong sasakyan ay agad siyang tumulong sa mga rumesponde sa pagliligtas sa mga nahulog na pasahero. Noong makababa na ang aking ama sa ilalim ng tulay ay agad niya kaming hinanap. Nauna niyang nakita ang aking kapatid na si Florencio na tumilapon sa damuhan. Nang ililigtas na ng aking ama si Florencio, ay nagsisigaw ako ng, "Ama, ako muna. Ako muna," dahil malapit nang bumagsak ang isang bahagi ng nasirang bus sa aking kinatatayuan. Tumakbo ang aking ama papalapit sa akin, at agad akong binuhat papalayo. Dinala niya ako sa tabi ni Florencio. Nang kausapin niya ito ay hindi na ito gumagalaw. Kinabahan kami ni ama, hanggang mabatid naming na ito ay patay na. Nakita naming papalapit na ang mga rumesponde at buhat nito ang aking kapatid na si Luisito na 4 na taong gulang. Duguan ito ngunit may malay pa at umiiyak. Nakipag-unahan ang aming ama sa mga sasakyang nagdadala sa hospital. Nang may sakay ako sa helicopter ay tuluyan na akong nawala ng malay sanhi sa sakit na aking nararamdaman. Nang magkaroon ako ng malay ay nasa Philippine General Hospital na kami. Ang tiyuhin ko ang aking namulatan, nalaman ko na matay ang aking ina, asawa at 3 kapatid na lalaki. Sinabi rin niya na malubha ang kalagayan ng aking kapatid na si Luisito na hindi pa noon nagkakamalay. 3 mahabang araw pa ang nagdaan bago ito nagkamalay, inabot ito ng 6 na buwan bago gumaling. Makalipas ang 3 taon, namatay ang aking ama. Sa akin tumira si Luisito, napansin naming kakaiba ang kilos nito sa mga kaedad niyang mga bata. Takot ito sa ibang tao, hindi makausap, hindi rin ginasto ang mag-aral at makihalubilo sa ibang mga tao. Nang pathing na naming sa hospital, ay nalaman naming na naapektuhan ng nangyaring aksidente ang kanyang utak. Malalim ang ilog na kinahulugan ng 2 bus sa tulay ng Italaro, at sa lalim na 150 talampakan ay nagmistulan na isa itong malalim na bangin. Sa pagkarinig ng mga taga-Indang at Mendez sa pangyayari, ay agad nagdatingan ang napakaraming mga tao upang makiusyoso sa trahedya, subalit marami sa mga taong pumunta sa lugar ay nagsilbing mga first responder. Dumating agad ang mga kapulisan ng Indang at Mendez sa lugar upang iahon ang mga sugatan. Nagkaroon din ng medical team upang magbigay ng first aid sa mga nasaktan. Ang mga nakasaksi sa ginawang rescue operation sa Italaro ay mayroong isang hindi mabuburang larawan sa kanilang mga isipan. Mula sa malalim na bangin na kinahulugan ng bus, ay unang inahan ang mga katawang sugatan, gamit ang mahabang tali at mga malalaking kaing na pangkalakal, na dali-daling dinala sa mga hospital na malapit sa pinangyarihan ng aksidente. Nasinundan naman ang pag-aahon ng mga lasog-lasog na mga bangkay ng mga nasawi. Sa ginawang pagkuha sa mga nasawi sa trahedya, ang mga bangkay nila ay dinala sa bayan ng Indang, sa kinaroroonan noon ng health center ng nasabing bayan. Ang kasalukuyang Hall of Justice ng Indang, ang dating health center ng bayan at sa lugar na ito ay inihalera ang bangkay ng mga nasawi, para sa dokumentasyon at kilalanin ng mga kamag-anakan. Mula sa pahayag ni Oski Escobar ay sinabi naman niya ang ganito, "Noong panahon na yan 3rd high school po ako, sa pag-uwi mula sa IWC ay dinalaw namin sa munisipyo, med center ang mga biktima ng aksidente, makita namin ang mga lasog-lasog na katawan, bata, matanda, sa pag-uwi ko, nagkataon ang ulam namin ay tinumis, dinuguan, hindi ako talaga nakakain sa araw na yon." Isa pa sa mga saksi sa pagdating ng mga bangkay ng mga biktima ay si Miss Cora Basa at ganito naman ang kanyang pagkakaalaala sa kaganapan. "In fact, I witnessed how they were brought to the health center. Ang mga paa nila nakalawit sa truck na panghakot. We were watching then in front of the drugstore of my cousin, near the health center." Si Agri Betita Kiber ay nagbahagi din ng kanyang memorya sa malagim na araw na iyon, sa ganitong salaysay, "I remember this accident, maraming dinala sa health center ng Indang,
5 years old pa lang ako, pero di ko makakalimutan ang scene na yon. Malapit lang kami sa center kaya nakiusyoso kaming mga bata noon. Isinalaysay pa ni Professor Amor Cris Sanchez ang ganito. Nako, nakita ko noon ang mga patay, nakahilera sa munisipyo ng Indang. Nakakalunos silang tingnan. Samantalang si Miss Lucita Cruz P ay ganito naman ang pagkatanda niya. Nasa Indang Central ako noon, hindi pa recess nang nangyari yun. Nakakapangilabot talaga. Sa mga dyaryo sa Maynila, na nalathala noong ikapito ng Enero taong 1867 ay lumabas sa mga headline ang balita, kasama na ang larawan ng aksidente, mula sa sinulat na comment ni Sir Noel R. Banyas ay kanyang ipinaliwanag ang aksidente at kinilala ang photographer. The two buses that fell into the Italaro Bridge belonged to the Batangas Laguna Tayabas Bus Company, then popularly known as the BLTB. As an added bonus, it was a resident of Indang, Lucio Santiago, Jr. aka June Santiago, a commercial photographer, who was able to scoop the tragic accident. Immediately after shooting several rolls of film of the accident, he sped to Manila on board a borrowed Kawasaki motorcycle. The guy was the toast of the town for some time afterwards. Gayun din kinilala ni R.B. Balinado, ang picture na ito sa dyaryo nakuha ng kanyang lolo. Isa sa mga nagbahagi ng kanyang comment sa Facebook ay si SSEJ Rotairo at ganito ang kanyang sinasabi, I remember how my father would tell the story about what happened. Those buses were racing towards a sharp curve where a bridge is also located. They end up falling over the bridge and the both vehicle were on top of each other. The location of the bridge was a deep fall aside from the fact that the water is also deep. My grandfather's brother's family was almost wiped out, leaving one crippled son out of a family of 5. Real tragic. Mula sa description ni SSEJ Rotairo ukol sa nangyari sa kanyang angkan, lumilitaw na siya ay may relasyon kay Felipe Rotairo na una nating ginamit ang papel panayam. Sa kasalukuyan, ito na lamang ang nalalabing bahagi sa abandonadong Route 25, patungo sa naglahong tulay ng Italaro. Ang porsyon ng video na ito ay aking iniaalay sa mga nasawing biktima ng malagim na trahedya, na ang mga pangalan ay lilito sa screen. Ang pangunahing epekto ng trahedya sa Italaro noong 1967 ay ang ginawang realignment ng Route 25 sa lugar ng Italaro. Mula sa kalsadang liko-liko na nasa area ng Kaykuwit, itinuwid ang kalsada sa lugar ng baryo ng Mahabang Kahoy, at nagbukas ng panibagong tulay na halos ang modelo, ay ang tinatawag na Patras Through Bridge. Ang taong 1967 ay panahon ng maramihang pagbubukas ng mga kalsada sa Pilipinas, bilang bahagi ng programang pang-istruktura ni Pangulong Marcos. Ang aksidente sa Italaro ay nagpabago sa doktrina ng road construction ng Pilipinas. Ito ay ang iwanan na ang mga liko-likong daan patungo sa mas makitid na mga pampang na kinaroroonan ng mga tulay. Idiniretso ang mga kalsada at higit na naging mahaba ang tulay, na makikita sa kaayusan ng bagong tulay ng Italaro.
Muli po kaming nagpapasalamat sa inyo, sa ginawa ninyong pagtangkilik at panonood ng aming video presentation. Samahan po ninyo kaming muli sa aming susunod na pag-upload.